So yan mga kaprom, di nagpakawit nga tayo ng nyog at buko, no? At ngayon po ipunin po natin doon sa malapit sa bahay. At doon po natin tatapasan yung mga nyog. At ibabiyahe po natin ito. So yan, dahil matagal pong hindi nakawitan, ito pong ating mga nyog ay medyo yan, madami po ang nyog at mga buko. So pagka ganito po na matagal hindi nakawitan, mga after 1.5 buwan po at saka pa po yan na ulit, pwede po nating mabukuhan. Then kapag katapos po nun, monthly na, pwede na po siyang kuhanan po ng buko. So yan, napakasarap ng buko, no? Fresh na fresh, lalo na po pag bagong pitas. At napakarami rin nga ng magandang naidudulot po niyan sa ating pong katawan. So yan, atin lang pong ipunin. At baka bukas magtapas po tayo. So yan po talaga yung kagandahan mga kapromdi, kapag tayo po ay maraming mga tanim na mga iba't ibang mga punong kahoy na namumunga. So yan o, ang ganda po ng mga buko. At sobrang dami nga po ng nyog. Yan, itong mga palapa na ito, magagamit po natin yan. Pantakip naman sa luya. Ayun, ang gandong pa dito. Ang gaganda ng buko dito. Ang lalaki banda o. Dito sa mga banda rito. So yan, medyo madami din po mga kaporom, dito pong puno ng nyog dito po sa farm. At yan, ito po ang masarap po, yung madilaw-dilaw. So napakadami din po So yan. So ipunin po muna natin doon sa may bahay ni Bad Popoy. At bukas po natin tatapasan. So yun doon, bawat puno ay meron po. So ito na po mga ka-promdi, no, ang ating pong na-harvest. Ilan daw total? Naalala mo? Naalala mo kung ilan? 380 saka 315. 380 yung nyog, no? 315 yung buko. So yan mga ka-promdi, at ang ating pong inipon, yung ating pinakawit na mga nyog at buko. For more updates, follow nyo po ako. Pakishare na rin po. Salamat po.